Si Maria Kowalchuk na isang batang modelo ay misteryosong nawala sa Dubai. Makalipas ang 10 araw siya natagpuan sa nakakalungkot na kondisyon. Kung kayo ay pamilyar sa mga kasong kriminal, malamang ay marami na kayo nabalita ang kwento tungkol sa madilim na mundo ng human trafficking. Kadalasan sa mga biktima ay ang mga bata at magagandang babae na inaakit at pinapangakuan ng malaking pera. Meron din kaso ng kidnapping kung saan ay walang magawa ang mga biktima dahil pagkakuha sa kanila ay dadalhin sila sa malalayong lugar at gagawa na hindi maganda. Ang mga bagay na ito ay nangyayari sa kada bansa at kadalasan ang nasa likod nito ay ang mga mayayaman at may impluwensyang mga tao. Noong March 19, 2025, bigla na lamang nawala si Maria. Ang huling balita na natanggap ng kanyang pamilya at mga kaibigan ay inimbitahan siya sa isang party na ginanap sa isang malaking hotel sa Dubai. Ayon sa report, sinabi ni Maria sa kanyang pamilya at mga kaibigan na siya ay inimbitahan ng 2 lalaki na nagpakilalang representative ng isang kumpanya na nakalink sa industriya ng pagmumodelo. Noong March 11, hindi siya nakasakay sa kanyang flight papuntang Thailand na kailanman ay hindi nangyari dati. Sinubukang kontakin si Maria ng mga taong malalapit sa kanya pero hindi siya nagtagumpay. Kaya naman nagdesisyon na sila na i-report sa mga pulis ang pagkawala ng babaeng Ukrainian. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng dalamhati mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan, lalo na para sa ina ni Maria na si Ana. Ayon kay Ana, kahit kailan na hindi nawala si Maria at natatakot siya sa maaaring nangyari sa kanyang anak. Mahilig din umanong bumiyahe ang kanyang anak sa iba't ibang bansa, pero yun ang unang beses na hindi nila makontak ng isang araw si Maria. Ayon pa kay Ana, walang kaaway ang kanyang anak, hindi kailanman nanakit ng sinuman at gusto lang nito na i-enjoy ang buhay, gaya ng ibang mga kabataang babae na kaedad niya. Noong March 19, isang driver ang nakakita ng babae na malubhang nasugatan sa gilid ng isang kalsada sa Dubai. Walang passport, cellphone at kahit na anumang documents ang babae. Siya ay puno ng dugo. May mga sugat sa mga braso, mga binti at iba pang parte ng kanyang katawan. Na-hospital ang babae at nasa kritikal ang kondisyon. Hindi rin ito halos makapagsalita. Ayon sa report, kahit na nasa kritikal ang kanyang kondisyon, lumalaban umano ang babae. Di nagtagal, kinilala ang babae na si Maria Kowalchuk, 20 years old at isang Ukrainian na 10 araw nang nawawala. Kinakailangan niyang dumaan sa maraming operasyon dahil sa malubha nitong pinsala. Ayon kay Angelina Doroshenko na kaibigan ni Maria, unang bahagi ng April ay sumailalim na si Maria sa 4 na operasyon. Pero may karagdagang 2 mahihirap na operasyon pa daw na pagdadaanan ng kanyang kaibigan. Ayon sa ina ni Maria, pagkatapos ng mga naunang operasyon, nagkaroon na rin ng pagbabago ang kondisyon ni Maria. Ngunit kahit na nag-improve na ang kanyang kondisyon, hindi pa rin ito nakakausap. Noong lumabas na ang tungkol sa kaso, nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis sa Dubai. Pero sino kaya ang gumawa noon kay Maria? Paano siya napunta sa Dubai? Para mas maintindihan natin ang kasong ito, kilalanin muna natin kung sino si Maria at balikan natin ang mga nangyari bago siya napunta sa Dubai. Si Maria ay pinanganak sa Lviv, isang syudad sa Ukraine. Nakilala siya bilang modelo at adult content creator sa 18 mga platform. Sa kanyang social media, hayagang pinakita ni Maria na siya isang aktivista laban sa digmaan sa Ukraine. At sumusuporta din siya sa mga causes katulad ng liberation of Russian sociologist Boris Kagoritsky na nakakulong. Inilarawan si Maria ng kanyang mga kaibigan na ambisyosa at napaka-independent. Noong March 25, bumiyay papuntang Dubai si Maria, bansa na may malaking opportunity pagdating sa fashion industry. Ngunit ang inaasang magandang oportunidad ay nauwi sa bangungot. Bumiyay papuntang Dubai si Maria kasama ang 31-year-old na kaibigan na isang Russian na nagngangalang Angelina Doroshenkova, na nagtatrabaho din bilang modelo. Noong March 9, sinabi ni Maria sa ina at kaibigan na pupunta siya sa isang party kasama ang 2 lalaki na nagpakilalang representatives ng fashion industry. Ayon kay Ana, sobrang excited si Maria tungkol sa imbitasyon dahil yun ang magbibigay sa kanya ng magandang oportunidad. Balak din ni Maria na mag-enjoy sa Dubai.
Katulad ni Maria, inimbitahan din si Angelina sa nasabing party na ginanap sa isang luxury hotel. Ngunit tinanggihan ni Angelina ang imbitasyon kaya naman mag-isa na lamang na pumunta si Maria. Katunayan ay naka-schedule na ang kanilang pagpunta sa Thailand noong March 11 pero hindi nagpakita si Maria. Ayon sa mga source, dahil nakabook na ang biyahe nila pa Thailand, umalis pa din si Angelina kahit hindi kasama si Maria at saka bumalik sa Russia. Dahil sa nangyari sa anak, pumunta sa Dubai si Anna para makita ang kalagayan ng kanyang anak. Lumapit din siya sa Ukrainian consulate sa Dubai at siya ay nakatanggap ng buong suporta mula sa consul na si Alexei. Sa panahon ng investigasyon, inimungkahi ng mga pulis na pumasok si Maria sa restricted construction site ng mag-isa at nahulog mula sa mataas na parte ng ginagawang gusali. Ito ay teorya mula sa mga paunang investigasyon lamang. Pero hindi naniniwala ang pamilya at mga kaibigan ni Maria at kahit ang mga Ukrainian police ay hindi rin sang-ayon sa teoryang yon. Noong March 29, ang Lviv Police sa Ukraine ay nagsagawa din ng parallel investigation sa Dubai. Hinala nila si Maria ay naging biktima ng isang marahas na krimen. Ayon sa Ukrainian news portal, base sa mga pasa ni Maria, hindi ito nagmula sa pagkahulog. May lumabas pa nga na report na tinanggal ang kanyang mga ngipin. Para sa mga Ukrainian police, iningganyo o inakit si Maria ng malaking halaga ng pera at saka ginawa ng masama. Ayon sa isang Russian lawyer, natagpuan si Maria na halos agaw buhay at siya natagpuan sa ganong estado matapos niyang dumalo sa isang party kasama ang Arab Sheikh. Mas dumala pa ang mga spekulasyon nung kumalat ng kaso ni Maria. Kaya naman ay ugnay nila ang nangyari kay Maria sa tinatawag na Porta Potty Parties sa Dubai, kung saan ay napag-alaman na may pinapagawang kalaswaan sa mga babae ang mga mayayaman at makapangyarihang lalaki. Ayon sa mga source, ilang dekada nang nangyayari ang ganitong party. Ang mga venues sa nasabing events ay kadalasang nagaganap sa mga mamahaling hotel at bantay saradong mga mansyon. Nung wala pang social media, ang mga babae ay nare-recruit sa pamamagitan ng agents mula sa lahat ng sulok ng mundo. Ang mga agents ay pinupunduhan ng mga mayayaman at makapangyarihang lalaki na nagbibigay ng instructions sa mga tipo at gusto nilang babae. Maaring ang babae ay blonde, brunette, Asian at iba pa. Kadalasan ang target ng mga agent ay ang mga babae naghahangad na maging modelo o kakaumpisa lamang na maging modelo. Inaalok nila ito ng malaking halaga para maengganyo. Dati pa nga ay direkta nilang kinokontak ang mga modeling agency para humingi ng kanilang catalogs. Sasabihin nila o magpapakilala silang representative ng isang malaking brand at sasabihin nila na interesado sila sa babae para sa isang photoshoot. Kapag nakakita na sila ng babae na pasok sa tipo ng lalaki, doon na sila magbibigay ng offer. At kapag sumang-ayon ng babae, sasabihin nila na tutulungan nila ito na magkaroon pa ng maraming modeling gigs. Minsan naman ay sasabihin nila na sa party ay makikilala at makikita nila ang mga maimpluwensyang tao at sila nang bahala na ipakilala ang mga babae. Kapag tinanggap na ng babae ang offer, isang confidentiality contract ang papipirmahan sa kanila. Sa kontrata ay malinaw na nakasaad ang mga pwede at hindi nila pwedeng gawin. Paano sila dapat kumilos at ang pinaka-importante ay hindi nila pwedeng sabihin sa kahit kanino kung anong nangyayari sa nasabing party. Dahil sa paglitaw ng internet at social media, mas lalong naging madali ang pag-recruit ng mga babae para sa nasabing party. Sa ngayon, madalas na sa internet na lang naghahanap ng prospect ang mga agent. Hindi katulad dati na kailangan pa nilang bumiyahe sa iba't ibang bansa para lamang maghanap ng mga babaeng mag-match sa gusto ng kanilang boss. Ayon pa sa ibang source, ang halaga ng pera na ino-offer sa mga babae para sa isang gabi ay nagkakahalaga ng $10,000 hanggang $100,000. Halaga para maging isang kasangkapan sa kamay ng mga lalaki. May mga lumalabas pa nga na balita na sa party ay may mga nakakadiring bagay na pinapagawa sa mga babae at tinatanggalan sila ng ngipin, depende na rin sa trip ng mga lalaki. Minsan pa ay pinapagamit daw ang mga babae sa hayop sa harap ng mga lalaki. Dahil sa takot kaya naman nanatiling tahimik at tikom ang kanilang mga bibig. Ang prostitusyon ay isang seryosong krimen sa Dubai at aabot sa hanggang 5 taon ng pagkakakulong pag ikaw ay nahuli. Ang mga tao sa likod ng nasabing party ay mga mayayaman at makapangyarihan. Kahit na nangyari kay Maria ay inuugnay sa nasabing party, pinanindigan pa din ng mga pulis sa Dubai na aksidente ang nangyari sa kanya.
Ngunit hindi nila maipaliwanag kung saan siya napunta sa 10 araw na siya'y nawala. Dahil kung naaksidente siya at yun ang nangyari sa kanya at tumagal siya ng 10 araw sa ganong kondisyon, malamang ay patay na sana si Maria. Hindi rin nila maipaliwanag kung paano siya napunta sa isang lugar na napakalayo. Ni hindi siya makalakad at ang dami niyang sugat. Ang taong nag-organisa ng party ay kinontak ang ina ni Maria at sinabi na hindi nakarating si Maria sa nasabing party. Sinabi ng taong yun na nawala si Maria bago pa man dumating ang araw ng party at hindi siya nakadalo. At sinabi na wala silang koneksyon sa nangyari sa kanya. Gayunpaman ay may mga report na ang mga taong nasa hotel nung araw na yon ng party ay sinabi na nakita nila si Maria. Sinabi din ng mga taong yun na marami sila nakita na mga batang babae at magaganda na sinamahan ng 2 lalaki na nagsasalita ng English at Arabic. Parang iniiwas ng party organizers ang kanilang mga sarili sa kahit na anumang koneksyon kay Maria sa araw na siya'y nawala. Noong April 7 ay nagpa-interview ang kaibigan ni Maria na si Angelina. Sinabi niya na nag-improve na ang kalagayan ni Maria pero comatose pa rin ang babae. Noong April 10, kinumpirma ng pamilya ni Maria na nakalabas na siya sa ICU at nagising na, ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Kaya naman wala pa silang makuha ang impormasyon mula sa kanya at kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya. Wala na sa delikadong buhay ni Maria, pero ayon sa kanyang mga doktor, mahaharap siya sa mahabang proseso ng rehab dahil sa mga tinamong injuries at maring hindi na siya makalakad kailanman. Noong April 17, ang spokesperson ng Ukrainian Ministry of Foreign Affairs ay sinabi na ginagamot pa rin si Maria sa hospital sa Dubai. Naging matagumpay naman umano ang mga naunang operasyon niya at di magtatagal ay sasailalim ulit siya sa karagdagang operasyon. Ang Ukrainian Consulate ay nagbigay naman ng buong suporta sa pamilya ni Maria. Sila nagbigay sa kanila ng interpreter para makausap ang mga pulis at doktor, bahay na matitirahan habang nasa Dubai, pagkain at iba pa. Ayon pa sa source, natatakot pa rin si Ana para sa kaligtasan ng kanyang anak. Naniniwala siya na sa kabila ng natatanggap ni Maria ang lahat ng kailangang treatments sa hospital, natatakot pa rin siya na baka may taong pupunta na ang intensyon ay tuluyan ng patahimikin si Maria. Ngunit ang paglipat kay Maria sa hospital sa ibang bansa ay malabo dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Hindi naniniwala ang pamilya ni Maria sa inilabas na resulta ng investigasyon ng mga pulis sa Dubai. Para sa kanila, tumakas si Maria mula sa mga kliyenteng sinaktan siya sa posibleng party na kanyang nabanggit. Ang kaso ni Maria ay mananatiling misteryo hanggat sa siya na mismo makakapagkwento sa totoong nangyari sa kanya at sa gabi na nangyari ang party. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!